di aatras sa laban sa kanyang dating manager na si Glenn Aldueza. Mga issue, ang di umano'y hindi maipaliwanag na pagkawala ng pera ni Charisse na umabot di umano'y sa milyon. Biktima nga ba si Charisse ng panloloko at paninira ng kanyang dating pinagkatiwalaang manager? Ang bersyon ng kwento ng singer, buong-buo niyang ilalahad kasama ang inang si Raquel. Eksklusibo. Ito ang kanilang paratang. Maraming salamat, Mami Raquel at Charisse. What is the story? Ano talaga ang kwento dito? Actually, kasi yung contract po talaga natapos na May pa. So, pero that time kasi I was still in the middle of the tour. He was still there with me. Parang nag-aano lang, just so parang meron akong acting manager. Meron mga questions, may mga questions po na parang hindi niya masagot ng malinaw. So that time I had a feeling that there was something wrong. Hindi ako mahilig mag-confront. Ano ba? Naging manager ni Charisse si Glenn noong mga oras na merong hindi pagkakaunawaan ang singer at ang kanyang ina. Ninang ni Glenn si Raquel at malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Aminado raw si Glenn na wala siyang background pagdating sa pagiging manager. Siya mismo nagsabi na wala talaga siyang alam kung about sa pagmamanage. So siya mismo nagsabi sa akin na parang ako yung mag-guide sa kanya na sa mga ganyan. So pag nakakita ko ng mali noon, sinasabi ko sa kanya. Nang magkaayos si Charisse at ang ina, nagdesisyon silang hindi renew ang contract ni Glenn bilang manager. Sa halip, bumalik sila sa dating humahawak sa kanyang career na si Grace Mendoza. Kasunod nito, nagsimula umanong madiskubre ni Charisse at Raquel ang mga di umano'y hindi magagandang ginawa ni Glenn. Tinanong ko siya kasi siyempre isang taon megit ko siya hindi nakasama. Sa kanya ko rin nalaman na sa loob pala ng minanage ni walang report na ibinibigay si Glenn. Doon na nabagabag si Glenn. Yung nung hinihingi na, inaayos ko na. Bukas, dadaling ko na. Did he deliver what you wanted? Hindi. Ang report lang na binigay niya, isang papel na nasa typewriting na nakaprint. Kami ng meeting. Oh, na harap-harap. Para, professional. With the accountant. In a professional way talaga nandun yung accountant. Ganyan. So what happened? And the things, nag-commit na siya. Kasi nga po, he was gonna bring all the documents. Okay. Ganyan. And then, so, nakarating na po kami. Nakita lang po namin isang plastic and sa loob nun lahat parang random papers na nandoon and merong isang folder doon. When I opened it, parang summarized without any explanation, without any receipts. Mula nung dumating siya galing sa US, na mula nang pinadeliver niya sa akin yung dalawang sasakyan niya, hindi na nagpakita si Glenn noon. Nalaman ko din after na nung nakita ko yung mga contracts from other shows, What did na you see? wala akong pirma, na dapat may pirma ako. Hindi mo inauthorize si Glenn to sign contracts on your behalf? Sinabi niya sa akin na I was gonna have a show sa Alaska. After siguro 2 months, binalita niya sa akin na i-move daw yung show. I-move daw yung show. So, ako naman, syempre, so I waited and until ito na, nangyari na. Until nakausap ko mismo yung promoter. And then, sinabi po sa akin mismo ng promoter yung nangyari. Yung mga producers po ata sa show kasi kaya nila gustong i-move yung kasi parang they were waiting for my answer po ata kung okay nga yung show sa Alaska. And the thing is, hindi niya ako tinatanong kung okay ako. So parang nagde-decide lang siya para sa akin. Tapos siguro parang nagbigay sila ng 50% down. Alam ko na cancel yung show, na i-move yung show. Yun po yung sinabi niya sa akin. For them kasi parang sila yung naloko and parang ako yung nanloko. Yun yung lumabas po. Kasi hindi niya binalik yung 50%. There are a lot of
things na parang, and I apologize, kasi ang dami kong nabalitaan. Nung nag-tour po ako, ang dami kong narinig na demanding daw ako. Demanding daw ako sa dressing room ko, ganyan, ganyan, ganyan. I apologize sa lahat ng mga nagkaroon ng problema kay Glenn. Nasaan si Glenn ngayon? We heard po nasa Canada na siya nung last November pa. So, hindi nagpaalam ng maayos, hindi kayo nakapag-usap, yung meeting na inyong hinihing hindi natuloy. Wala po talaga, walang kausap. Isang source ang nagpadala sa The Buzz ng di umano'y larawan ni Glenn sa Toronto, Canada. Kayo ba'y magdedemanda? Ano ang plano? The purpose of this interview po ay para po malaman po ng maraming tao na yung mga bagay na po na yun, hindi naman po lahat ng parang demands na ginawa po niya ay galing sa akin, na yung mga nagmukha ako na masama. Hindi naman namin kailangan ng idaan sa court. Kung ano lang yung explanation niya, yun lang tatanggapin namin. Kailangan niyang harapin lahat yung mga tinatanong ko. Final message. Sana matapos na ito, yung mga tanong, masagot na. Sana po hanggat hindi po nila naririnig galing talaga sa akin, sana wag po tayong agad-agad naniniwala. So, ang sa akin lang is, I'm a real person, and itong sasabihin ko, I love what I do. I'm not saying na I'm a perfect person. I'm a good person, pero I'm just real. I love you all. Maraming salamat. Sinigurado naman ang kampo ni Charis na muli nilang haharapin ang mga bagong proyekto sa ibang bansa sa susunod na buwan. Samantala, January 28, Miyerkules, pinuntahan ng The Buzz ang di umano'y tinitirhan ni Glenn sa Gulod, Cabuyao, Laguna para hingin ang kanyang panig sa issue. Ngunit walang naabutang tao ang The Buzz sa bahay nito. Kinumpirma ng isa sa mga nakausap naming tanod sa lugar na nasa Canada nga si Glenn. Hindi alam kung kailan pabalik noon. Pando doon yung pamilya niya eh. Maaari itong taon din to, umuwi yun dito. Kaya alam, matatagalan sila doon. Sa kalapit na bahay kung saan nandoon umano ang lolo ni Glenn, naabutan doon ng The Buzz ang isang lalaki na di umano'y apo rin daw ng lolo ni Glenn. Nang tanungin kung sinong pwedeng makausap tungkol kay Glenn, mabilis nitong sinagot na wala. Habang kinakausap siya ng The Buzz segment producer, bigla umano itong tumayo sa kanyang kinauupuan, lumabas ng gate, nagwala, at pinagbantaan ng cameraman sa pag-aakala niyang kinukunan siya ng walang paalam. Inambahan umano nito ng suntok ang cameraman nang makita nitong wala namang kinunan ang TV crew. Agad itong bumalik sa kanyang kinauupuan. Matapos noon, agad nang umalis ang grupo ng The Buzz sa lugar. The Buzz Exclusive.